Dahil napakadaming naidudulot na benepisyo sa katawan, kaya sabi nga nila, gulay is life. Lalo na kapag pinaghalo-halo sa isang luto ng pakbet. Yun nga lang, hindi mo naman kasundo ang bagoong isda or alamang. Pero worry no more dahil eto na ang pakbet na para sa'yo. Malamig ang panahon kaya may ilang bunga na yung mga tanim kong gulay-gulay na pwede ng pakinabangan. Kaya namitas lang ako para sa lulutuin kong ulam na kilala sa tawag nating pakbet. Sino ba naman ang hindi makatatanggi sa sarap nito? Lalo na sa mga katulad kong mahilig din sa gulay-gulay. May dalawang version nito, pakbet Ilocano na ginagamitan ng bagoong isda at pakbet Tagalog na luto naman sa alamang. Pero minsan hindi may iwasan na may mga kasama tayo sa bahay na hindi kasundo ng kanilang katawan ang amoy ng bagoong at nangangati naman sa alamang. May mga nababasa din akong comment na mayroon silang tinatagong karamdaman. At sa mga mumuntikong handog nagkakaroon sila ng gana at kumukuha ng mga idea para manumbalik ang kanilang sigla. Kaya naisip ko itong lutuin upang sa ganun makakain sila ng walang pangamba at dasal ko na din ang mabilisang paggaling nila. Mga sangkap na ihanda ko na. Una lang ako naglagay ng baboy at pinagmantika. Pero ito po ay pang alternatibo lamang. Sunod na naggisa na sibuyas, bawang, luya at pork cubes na pampalasa sa paminta. At pagkatapos ng paghalo-halo, dito ko na inilagay yung mga nalinisan kong gulay-gulay. Pinasamahan ko na din ito ng kabuti dahil may nadaanan ako kanina sa pamilihan. Naglagay lang ako ng tubig dahil gusto ko yung may kaunting may sabaw, pangpaalat na asin at saka pinakluban. Tinawag ko itong pakbet sa puti dahil ginamitan ko lang ito ng kaunting pampaalat na asin, hango sa lutong adobo sa puti. Pero huwag kalimutan lagyan ito ng kalabasa. Dahil kapag medyo nadurog na ito at lumapot na sabaw, eto din ang magbibigay kulay. Magiging dilaw yung pakbet sa puti. Pagkalipas na ilang sandali, saka ko lang ito binalikan. Panghuli yung sigarilyas at okra dahil gusto ko dito half cook lang. Saka pinaghalo-halo at inin-in ng kaunti. At kung nakatulong sa iyo to, pa-comment naman below. Out of 10, ano ang ibibigay mong numero? Kung hindi man para sa iyo, kundi kasama mo sa bahay, ipagluto mo na din sila. Saka gumawa ka na lang ng sarili mong sausawan yung pasok sa yung panlasa. Kaya ako, naglabas lang ako ng bagoong. At eto nga po, lalagyan ko lang ng kalamansi. Nasabi nga nila, mas lalong papait yung ampalaya. Sagot ko naman po dyan, the bitter, the better. Kain na po tayo. Thank you Lord sa panibagong biyaya. Napakabuti niyo po sa amin. Pagpalain ito at magbigay na lakas sa aming pangatawan. In Jesus' name, Amen. Papasamahan ko lang po ng pritong tilapia. Sarap. Tanong po dyan, ano naman ang lasa? Yung alat po, nandyan. Pero yung aroma lang ng bagoong na ginagamit, yung isda at saka alamang, yun yung kulang na kung saan nagbibigay po yun ng authenticity sa isang pakbet. Pero katulad nga po ng nabanggit ko, ito ay pang alternative lamang. Pwede ka namang gumamit na lang ng sausawan. Aside from that, wala nang pagkakaiba. Yung lasa ng gulay, andyan na din. Lalo na nga po't mga sariwa. Ang laking bagay sa kanyang lasa. Sarap. At saka sa amin naman po sa totoo lang, mas hinahanap na namin yung ganito. At
So may mga kabuti. At sa mga taong ayaw pong kumain ng ampalaya, advice ko lang po ito. Huwag nyo na hong hintayin na sabihin sa inyo ng doktor na kailangan nyo kumain ng ampalaya bago nyo ito umpisahan. Habang wala pa ho kayo nararamdaman, isama nyo na sa pagluluto ng gulay itong ampalaya. Okay? Ano? Hindi ho ako masyado naglabas ng kanin. Kasi magpapapang ako nitong isda. Saka yung gulay. Mainit pa nga lang po yung kalabasa. Kumakapit pa sa gilagid.